Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bayad sa utang. Nako, former PRRD, mabuti ang kalagayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa magnanakaw tao. Ayan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karbo natin, pasadahan lang po natin ang mga mahalagang balita sa mundo ng social media. Ito mga kababayan, si Yusek Atty. Castro ay mayroon pong nagbigay po siya ng statement mga kababayan about po sa utang na loob, no, sa pagpapalibing ng dating Pangulong Duterte sa ama ni PBBM, no. Abay, matagal na daw silang nakabayad ng utang mga kababayan, ng utang na loob. Ito po, ito po yung statement niya mga kababayan. Atty. Castro mga karibyo natin, hinggil sa sumbat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sabi po dito ni PCO Yusek Claire Castro mga kababayan, noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Yan mga kababayan. Ibig sabihin, thank you. No, thank you na. Diba? Na-thank you na yung pagpapalibing. Well, anyway, hindi naman si PRRD humihingi ng kapalit doon, no? But bilang isang Pilipino po, mga kababayan, kapag mayroon pong ginawang isang mabuting bagay, no, sa'yo ang isang tao, dapat suklian mo rin ito ng mabuting bagay, di ba? Pero ang nangyari po dito mga kababayan, salamat, thank you lang pala. Okay, thank you. Pwede na kitang ipakulong. Ganon. At kung sinasabi mong madiskaril at magtraidor sa batas, no? Nako. Sa dami-dami po ng ginawang I think kalokohan, no, ng administrasyong ito, no? Yun ang pagtatraidor sa batas at hustisya, mga kababayan. Yung pagdakip ba, yung pag-aresto ba kaya former PRRD ay hindi pagtatraidor sa batas at hustisya sa soberanya ng ating bansa? Yusek Castro, ang labo mo rin no? Well, anyway, gaya nga ng sabi ko dito sa thumbnail natin, bayad utang, yung thank you na po, no? Nag-thank you naman po. So yan na po yung bayad sa nagawa. Hindi lang po ang pagpapalibing sa dating Pangulo ang ginawa ni former PRRD or ng mga Duterte. Pati po yung pagkapanalo ni PBBM, no? Utang po yun sa Duterte, mga kababayan. Niligawan nila ginamit nila kasi mga mangga nga sila, di ba? Anong masasabi niyo dyan mga karibin natin? At eto pa, nako. President Bongbong Marcos Jr., ito naman po ang pahayag. Sabi po ng palasyo, rule of law comes first, not utang na loob to Duterte over Marcos Sr. burial. Yun na nga po kanina mga kabayan sinasabi natin. No? So, batas daw muna, pagpapairal muna ng batas bago utang na loob. No? Kasi kung batas, well anyway, sana batas rin ang pinagbasihan, no? Ni PRRD sa pagpapalibing, no, at paggamit ng Marcos sa kanila para makabalik sa palasyo. Well, anyway, sabi nga, nasa huli talaga ang pagsisisi mga kababayan, no?
nasa huli po ang pagsisisi. Hoy, kayong mga kaibigan, ito paalala lang ha. Kayong mga kaibigan ni PBBM, nako, wag kayong gumawa ng kalokohan sapagkat walang kaibigan. Pagbatas ang pinaiiral di umano, di ba? Kailangan may patupad ang batas. Walang kaibigan kay PBBM. Di nga. Sa Duterte lang siguro mga kababayan, di ba? Kasi yung iba, okay naman kahit gumawa ng kalokohan eh. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Okay, comment nyo na lang po at eto pa, pasadahan pa rin po natin itong statement ni Yusek Castro. Mukhang naglalaglagan na, no? Dito po sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? Meron! May statement po si dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Apo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po. Yung kanilang partido ay kaalyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, Bobo. si senatorial candidate Pia Cayetano, and Hindi senatorial nag-iisip. candidate Amy Marcos po. Sagutin mo yan. Hindi dumalo sa last campaign Dismayado sa nga. Tacloban, sa Leyte po. Dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Wow. Isa lang po ang napansin ko mga kababayan, no? Ito pong si Attorney Yusek Attorney Castro, mga kababayan, is not well informed, no? Parang hindi bagay sa kanya ang maging PCO. She doesn't know, mga karibyo natin, na, di ba, Manny Villar, pinuno yun ng isang partido, wherein, alyansa ng Bagoong Pilipinas. Wala, hindi po niya, hindi niya kabisado, mga kababayan, no? Ang purpose lang talaga dito ni Attorney Castro, mga kababayan, no, is to criticize Duterte. Yan lang po ang ko dito. Kasi, biruin mo kahit anong issue na ibabato or itatanong sa kanya, di ba? At the end of the answer, she is going to papunta pa sa Duterte, mga kababayan, ang kanyang mga sagot. Kahit malayo na yung tanong, Duterte pa rin ang bagsak, mga karibyo natin. Talaga namang dismayado na yung iba. Sino bang hindi madidismaya, mga kababayan, no? Kampanya sila ng kampanya. Pagod, no? Nakakapagod siguro ang mga kampanya, di ba? At pakapalan pa ng muka. Tapos ganito lang ang mangyayari. Kahit hindi na siguro sila mangampanya, mga kababayan, kasi sigurado rin naman nagalit sa kanilang taong bayan, eh. Di ba? Kaya Yusek Castro, sa bagay, trabaho mo yan, eh, no? To criticize Duterte. Magtapon ng dumi sa mga Duterte. Well, anyway, dyan po siya binabayaran, eh. Mahirap naman kung puriin niya ang Duterte, mga kababayan, no? Kaya pagbigyan na po natin si Castro, mga kababayan, na walang alam kung di ang manira lamang. Okay?
So ito mga kababayan, update kay former President Duterte. Ito po mga karibin natin, pakinggan po natin to. Nasa mabuting kalagayan po ang ating former President. Very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Okay naman siya. He's in. So mga kababayan, very very good news to, no? Na okay naman si Tatay Digong. Yun nga lang, namimiss niya lang yung tuyo, munggo, pritong saging mga kababayan. Sana madalhan po siya doon, no? Para makakain naman ng mga paborito niya. Okay? So, good news, good news. Okay? Okay po ang Tatay Digong natin. Alright? Ito naman po ang sabi ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. No? Sabi po ni Attorney Harry Roque, gusto ko muna maiuwi ang presidente. Si Attorney Harry Roque po yung credited po na attorney, no? Diyan sa ICC, no? Sabi niya po, gusto ko muna maiuwi ang presidente. Hindi namin hihintayin ang September. Wow, good news. Iuuwi namin ng maaga. Ang plano namin, iuwi siya at wala na siyang kaso. Yan, Attorney Harry Roque, mga kababayan. So, palakpakan po natin. Good news po yan, no? Dahil gumagalaw, may ginagawa ang kampo ng Duterte to make sure na makauwi agad ang ating former president. Alright? Okay. Ito pa mga kababayan, share ko pa po sa inyo. Nako. Ito talaga ang matindi. Tingnan nyo Teka lang. Quadcom ipapatawag ang DFA BI sa susunod na pagdinig. Ipapatawag daw ng House Quad Committee ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration sa susunod nitong pagdinig matapos makita na nasa The Hague, Netherlands ang kinontempt na si Attorney Harry Roque. See that? Mga kababayan, no? Itong mga Quadcom na ito, no? They only focus, no, kay former President Duterte. Nasaan ba talaga ang or sa mga alyansa, no, ni former president? Nasaan ba talaga ang problema na dapat yung imbestigahan, no? Paduano, yan ang pinupoint ko lang mga kabayan, no? Hindi po nila nakikita yung pagkakamali ng pag-aresto kay former President Duterte. Yung nakita tuloy nila, si Attorney Harry Roque, kasi gusto rin nilang makulong sa kamera, dahil kinontempt nila. Diba? Gustong alamin ni House Quad Committee Co-Chairman Caraps Paduano ang legal remedies sa contempt order kaugnay ng ginamit na mga pasaporte, dokumentong nagamit ni Roque para makarating sa Netherlands sa kabila ng arrest order nito. Wow, korte talaga kayo, no? Korte talaga ang kamera, mga kababayan, no? Ito po yung korte po ito ng mga nagkikriticize sa gobyerno, no? Opposition. Ito po ang korte, kamera, no? Grabe kayo. Inarrest na si PRRD nang wala sa batas, no? Nang hindi sumusunod sa batas. Dapat doon po kayo mag-focus kasi nababiolate po ang batas ng Pilipinas, pagtibayin nyo po. Paduano. Hindi dahil puro ay nako. May pagkakalagyan talaga kayo pag maupo si Vice President, may paglalagyan kayo. Grabe naman kayo. Bulag ka ba? Paduano? Bulag po ba kayo? Nagtatanong lang po. Kayong mga Quadcom, bulag po ba kayo sa ginawa ni Torre? Kung ikaw kaya ang idalhin doon,
Di ba? At hindi na idaan sa korte ng Pilipinas. No? Eh, okay lang sa amin. Kung ikaw, kaso si former PRRD, hindi po yun magiging okay sa atin. Ha? At dapat wala kayong pinipiling imbestigahan, Paduano. Ha? Imbestigahan niyo si Torre. Imbestigahan niyo si Torre. Baka sakaling may magawa kayong bagong batas or may mas mapagtibay pa ninyo yung mga existing na batas in regards arresting Filipino, mga kaubayan. Sabi nga nagtitrending ito sa social media ngayon. Sabi kasi ni Tory, mga kaubayan, okay lang mag-aresto ng walang dalang warrant of arrest. Sasabihin na lang daw na nasa presinto pa. Nasa presinto, doon na lang. Diba? Grabe kayo. Pag mga motorista ang hinuhuli ninyo, may lisensya ka ba? Kailangan nandyan yung lisensya mo. Kasi pag wala, huhulihin ka. Paano pag sinabi mong nasa bahay rin? Huhulihin ka pa rin. Di ba? Huhulihin ka pa rin. Yan po ang ini-example ngayon ng ating mga kababayan. Grabe naman po kayo. Well, anyway, mga karibyo natin, hayaan na lang po natin sila. Sana makarma. So, ito naman po mga kaubayan, Senado. Iimbestigahan, no? Binatikos dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang plano pa lang pala. Plano ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, anong imbestigahan niya? Para lang malaman kung legal. Sos Maria Josep, siya ay tapos ng abogasya, hindi siya abogado. Pero nagtapos siya. Alam niyang illegal. Sabi ni Panelo sa programang sa 1PH po, mga kababayan, 10 hours ago. Tama po, mga kababayan, no? Bakit pa kailangan imbestigahan? Sa bagay, to strengthen the existing law, no? And to make new law kung wala pa man, no? Okay lang din yan, Atty. Panelo, kung iimbestiga nila para lumabas din talaga ang tunay. Pero dapat sa investigasyon nila, hindi po sila maging bias, no? Kasi hindi naman po sila mga vloggers, no? Sila po ay mga senador ng ating bansa, no? Ipatawag po nila si Torre, pasagutin nila ng mga tanong, at kailangan sumagot si Torre kung ano man. At kung nagkasala ay alams na. Pero mahirap siguro magkasala si Torre sa panahon ngayon. The administration believe, no, that Torre did a good job. Good job yun, mga kaubayan. Na-promote pa nga yata si si Fajardo. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ng reklamo sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y illegal na pagpaparesto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. At matapos tahasang naglabas ng ultimatum at tinaninga ng gobyerno ni Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila mapapatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, posibleng makalaya at di umano'y makabalik sa Pilipinas oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Matapos na pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina General Romel Marbel, DILG Secretary Junvic Rimulya at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Pulong Baste at Kitty Duterte tungkol sa di umano'y pagkawala ng karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patunayan ang kanyang
kanyang sarili sa korte ng Pilipinas. Gayon din ang tila kawalang respeto at hindi na iginalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo. Heto ang nakakagulat. Mukhang di na kinaya pa di umano at nahihirapan ng ipagtanggol ni Solicitor Soljen Minardo Guevara ang mga di umano'y kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos. So yan mga kabayan, naglabas po ng statement ang Solgen, no? Hindi po sila makikialam, no? Sa kaso ng ICC, mga kabayan. Sapagkat hindi naman po tayo membro ng ICC. Sabi nga we have obligation sa Interpol, no? Pero sa ICC wala po tayong obligasyon sapagkat we are not a member, mga kababayan. So, yan. Medyo maganda pong nangyayari ngayon, mga karibin natin, no? Si Solgen hindi makikipagtulungan sa ICC. Yung kamera, hindi rin po sila magbibigay ng mga ebidensya or yung hearing, no? Yung transcript diyan sa kamera ng hearing, no? Ni former PRRD. So ano na lang ang gagawin ngayon ng nagrereklamo kay former PRRD, di ba? But anyway, problema na nila 'yon kasi hindi sila sumunod sa batas. Kung sana sumunod kayo sa batas, everything, no, nasa legal process, wala kayong problema. At malamang sa malamang, makuha nyo pa yung simpatya ng taong bayan. Pero mali ang ginawa ninyo. That's why, no, mautak rin si PRRD, no? Hindi maganda yung nangyari, pero maganda pong naging resulta. Di ba? Pumapanig po sa kanila ang taong bayan. Bakit? Unang-una, dahil hindi naman masama ang kanyang ginawa sa Pilipinas. Bagkus ay minahal pa siya ng taong bayan. Pangalawa, ipinakita ni former PRRD kung gaano, no, mga walang alam sa batas ang mga umaresto sa kanya. Tinuturuan na nga sila, ayaw pang makinig kay former PRRD. Diba? Tinuturuan ayaw makinig. So, eto ngayon ang kinalabasan. Well, anyway, problema nyo po yun, ha? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw